Good morning, magandang araw. Kumusta kayo lahat? May isang serye na naman tayo ngayon na kaunting awareness lang. So yung topic natin ngayon is sino ba talaga yung pwede nating tawagan dito sa Davao City para makatulong at mahinga ng tulong lalo na sa problema sa ahas. So yan yung topic natin ngayon araw na ito. So i-discuss natin ano yung mga legit na pwede nating tawagan, pwede natin hinga ng tulong dito sa Davao City. Okay, Davao City lang mga idol. So ayan, dito ako sa bahay lang namin. Ilalabas din natin tong summer cobra natin na na-rescue nung nakaraang araw doon sa Barangay Maa kasi medyo mabaho na yung ano niya. Ayan. Medyo mabaho na yung cloth bag niya. Ililipat ko siya ng isang malinis na cloth bag. Yan. So titingnan ko rin yung condition niya. So while nag-uusap tayo, lalabas natin tong summer cobra natin na rescue noon. So tingnan natin yung status niya. Medyo mabaho kasi yung ano niya. Yan. So yan mga idol. Ayan mga idol, medyo pinakalma ko na. Kanina nahirapan ako kasi medyo ano siya, medyo agitated pa siya. Basta usually kasi kapag galing dito medyo agitated yan sila, tumatayo na siya. So ayan mga idol, yung topic natin ngayon umaga na ito is sino ba talaga ang pwede natin hingan ng tulong regarding sa problema sa ahas, lalo na dito sa Davao City. So yung dito sa Davao City meron tayong tatlong option. Pwede tayong tumawag ng 911, tsaka yung pangalawa, pwede tayong tumawag ng Senro, and then yung pangatlo tayo, kami, Dual Cobra. So dinidiscuss ko yan mga idol kasi gusto kong malaman nyo kung sino talaga yung pwede nyong tawagan na legit na rescuer. Yung legit na rescuer yung ibig sabihin ko dito mga idol. So first, yung 911, ito yan, nilagay ko 911. So yan yung una natin na first line of defense natin na pwede natin tawagan kaagad na in case of emergency, automatic yan si 911. Ayan. Ito yung mga hotline na ito. Meron din tayong page dito sa Facebook, sa Davao City, pwede din sa Davao City Reports. So support tayo totally sa LGU ng Davao. So 911, ito yung pwede nyo tawagan. So yan yung isa sa pinaka-legit natin na mga rescuer, na talagang rescuer yung and then pangalawa is yung Senro. Ayan, so yung Senro, ito yung number natin, lagay natin yan. Yung Senro, ayan si Sir Lalin Briones, yung ating contact doon sa Wildlife Enforcement. So lagay natin tong niya, yung number niya. Ayan, ito si Sir Lalin. Ayan, lagay natin Sir Lalin. Sir Lalin, yan yung natin, kaibigan natin doon sa Senro. So yan yung pangalawa natin na legit na rescuer na mga idol. So pangatlo tayo, ayan. So ito, kita nyo mga idol. Mga idol, so sinasabi ko na isa kami sa mga legit na mga rescuer dito sa Davao City kasi meron tayong advocacy, meron tayong wildlife and protection advocacy na naka-frame yung mga rescue natin doon. Hindi tayo lumalagpas sa ating mga boundaries sa ating pagre-rescue. Unlike sa iba na merong nagre-rescue, mga rescuer, so-called na mga rescuer, pero iba may sila, may self-interest sila sa mga bagay-bagay. So okay lang sa wildlife, meron silang interest doon, meron din silang interest siguro sa pera, ganyan. So tayo ma-differentiate natin yung so i-discuss natin yan ngayon. So ayan mga idol, nasasabi ko din na legit tayo mga idol kasi meron tayong meron tayong framework kung paano tayo mag-operate sa mga rescue, saan natin nilalagay yung mga rescue natin. Hindi tayo bara-baran lang na rescue. Tsaka meron tayong means and meron tayong end. So yung ibig sabihin niyan, meron tayong mga inspirasyon, yung means, meron tayong mga inspiration kung bakit tayo nagre-rescue. Tsaka meron ding ends, yung ibig sabihin niyan, yan yung output natin na diyan natin binivision, diyan natin ni-look forward kung ano ba talaga ang end game nitong ating rescue. Rescue lang ba tayo ng rescue para lang sa content, ganyan? Hindi tayo ganon.
So yung ends natin, meron tayong ina-aspire na nilook forward natin sa future na mangyari. So isa na yun yung wildlife protection and conservation. So first is pupunta tayo ng community, tutulong tayo sa kanila, magkakandak tayo ng rescue, then awareness, and then yun nga, yung end game is yung relocation. So yung relocation mga idol is ano natin yan, isa natin yan sa mga panata natin yan sa ating buhay ilang na talagang tutulungan din natin sila. Hindi lang tayo tutulong sa tao, tutulong din tayo sa mga buhay ilang na considered kasi sila na mga displaced na mga nilalang dito sa mundo kasi nga marami na tayong mga tao, nawawala na sila ng natural habitat nila, yung tirahan nila. So yung natural habitat mga idol, kinukonvert sa mga bahay, kinukonvert ng mga subdivision, mga mall, ganyan. Basta may development na. Kaya talagang lumiliit na, sumisikip na yung mundo nila. Tsaka kaya matatagpo na yung mga tao at tsaka yung mga ahas, yung mga buhay ilang. Hindi lang ahas, marami din mga unggoy, mga ganyan, bayawak. Maraming ng lalo na yung mga ating endangered species na top predator natin yung agila. So ayan, so isa din yan sa mga natin nilo-look forward na talagang sana may impact tayo. Yung rescue natin may impact sa community and then may impact sa environment. So ayan, meron tayong nakikinig lang yung cobra natin dito sa atin. So nasasabi ko mga idol sa inyo, talagang hindi lahat ng rescuer ay legit. Meron din na gustong tumulong lang, pero meron ding iba na kunwari nagre-rescue pero may self-interest kasi sila sa sa ahas or sa mga buhay ilang. Usually hindi sila nagto-turn over, mga ganyan. Ginagawa nilang collection. Yun yung mga red flag na dapat nating tingnan. Kaya dapat maingat tayo sa pagpili ng ating mga rescuer. Kasi yun nga, sabi ko, hindi lahat ng rescuer ay wildlife advocate. So yun nga, so sa nakaraang vlog natin, sabi ko na hindi lahat ng rescuer ay wildlife advocate. So lahat pwedeng maging rescuer, pero yung deeper sense of kung bakit ginagawa yung rescue, doon natin i-differentiate yung tunay na mga rescuer sa mga nag-rescue lang talaga, na plainly rescue lang yung ginagawa nila. So tayo, rescuer, and then meron tayong wildlife advocacy. So win-win situation yan. So pag nag-rescue tayo, ligtas yung tao, and then ligtas din yung buhay ilang. Kasi nilalagay natin afterward sa rescue sa kanilang tunay na lugar, sa kanilang natural habitat. At saka yan, minsan turn over tayo usually sa Philippine Eagle. Kaya shout out pala sa mga kasama natin na legit din naman kasama na ng Dol Cobra Team Davao. So isa natin, ilagay natin dito si Idol Dave, ayan, ng Philippine Eagle Center. So busy si Idol Dave ngayon kasi meron siyang inassign na bagong trabaho. So sa Philippine Eagle, sa Malagos noon, ngayon naging na siya, parang sa incubation na siya ng mga itlog ng mga Philippine Eagle. Doon siya sa Eden na assign. So shout out kay Idol Dave. So legit natin niya nakasama, isa Idol Dave, pangalawa si Idol Mark. Yan. So si Idol Mark talaga yung pinakauna kong kasama, na solid talaga, walang bayad, hindi nanghihingi ng pera kasi pero minsan binibigyan ko si Idol Mark ng lalo na ako pag nagbigay yung pinag-rescuehan natin, hindi na ako tumatanggap. Yung binigay sa akin, binibigay ko ng kanila Idol Mark. So si Idol Mark, isa yan sa mga solid talaga na pwede nating pagkatiwalaan dito sa mga rescue, kasi hindi lang si Idol Mark, hindi lang rescuer yan, same kami ng vision, wildlife conservation. In the long run, yung sustainability kasi yung iniisip natin dito mga idol. Hindi lang rescue, gumagawa din tayo ng awareness, kasi yung rescue is band-aid solution lang yan siya. So tinatakpan mo lang yung butas. Pero in the long run, kailangan natin ng mga sustainability na mga initiative gaya ng awareness, at saka yun nga sinasabi ko na relocation. So i-relocate natin sila sa malayo na lugar, yung wala na ang tao, hindi na So pangatlo,
si Idol Terence Canastra ng Barangay Tagakpan. Yan, si Idol Terence, lagay natin si Idol Terence. So nakasama natin siya noon, so medyo ano lang, bihira lang kasi busy si Idol Terence sa trabaho tsaka sa kanyang pamilya. So minsan sumasabay si Idol Terence, pero legit din yan si Idol Terence. Pangapat si Idol Dexter. So ayan, si Idol Dexter, hindi naman natin na talagang hands-on si Idol Terence, Idol Dexter sa mga rescue natin. Bali siya yung kung sa tawag pa sa business, back office siya yung sa likod, bali nag-edit ganyan. So siya yung gumagawa ng logo natin. Minsan meron siyang mga video na pwede nang gawin na tulong ganyan. So malaki din tulong yung Idol Dexter kasi na-appreciate ko yung mga ginagawa niya na volunteerism, kasi talagang kusa niyang ginagawa yan, walang bayad, hindi siya nanghihingi. So ayan, sabot-sabot lang ko sa Bisaya. So maraming salamat sa lahat ng mga legit natin ng mga rescuer. Shout out pala kana Idol Elijah, kay Rex, yan sa mga Waldorf School natin dito, yung mga kasama, mga student advocate din. So yung mga kasama natin, yung mga legit natin na kasama sa Cobra Team Davao, yan sila, walang bayad lahat. So kami, hindi kami nagpabayad sa rescue, libre lang yung rescue natin. Tawagan nyo lang po kami. So ito yung number natin, i-flash natin dito, ayan, number natin. So maraming salamat. Ito yung Cobra natin, nakikinig pa siya until now. Hindi siya nasasawa na makinig sa lecture ko. Ayan. So Samar Cobra mga idol, kung may problema kayo nito, tawagan niyo po kami. Tawagan niyo po kami kung may problema kayo sa ahas. Samar Cobra. So black and yellow mga idol. So i-review nyo yung mga nakaraan na mga snake awareness natin. Meron tayo mga first species na mga snake awareness. Kung gusto niyo pong malaman kung ano yung mga facts na pwede nyong makuha, pwede nyong matutunan, pwede nating matutunan. Pwede kayo comment nyo yung gusto nyo malaman. Saka pwede kayo mag-advise din sa akin. Open din kami sa advice. Lagay nyo po sa comment box natin. Maraming salamat at susunod na naman ng mga rescue. Maraming salamat. Shout out pala kanila Sir Paulo ng Barangay Maa, yung pinag-rescuehan natin ng ahas.